Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 9 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:35 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules at nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa Rodrigo Duterte, nagmamakaawa, umuwi. Yan po ang title ko. Ang dami po na nag-vlog patungkol dito na ipinakita nila na sinasabi ni Duterte na matanda na siya at malapit na siyang mamatay. Yun po ang sinasabi niya. Kasabay na yung pagmamakaawa na iuwi na siya dahil nga malapit na siyang mamatay, matanda na siya. Yun po yun po ang tatalakay natin ngayon. Natalakay ko na ito dati pero pahapyaw lang. Nais kong ulitin pero mas malinaw po ngayon. Opo. Actually, may topic sana ako ngayon na nagawa ko na rin yung patungkol sa fake news. Abangan nyo po bukas. Mas matindi po ang talakay ko dyan sa iyang fake news na yan. Sa ngayon muna ay itong pagmamakaawa ni Duterte na iuwi na siya. Opo. Ngayon ay huwag po tayong padala dyan sa ganyan. Mga call lang yan, mga palabas o mga drama. Mga drama lang po yan. At bagamat totoo na siya ay matanda na o siya ay wala na sigurong laban dyan, kasi nga pag ang nag-testify, yung nga ang sinusulat ko sa mga comment section Pag nagko-comment ako ngayon patungkol sa kaso na yan, ang isinusulat ko dyan, kung ang mag-testify laban sa'yo ay yung isinugo mo, yung gumanap ng crime, yung mga tao na dati mo kasama at sila ang magsuplong sa'yo, wala kang ligtas dyan. Wala po. Pinakamatibay po na ebidensya yan. Kaya alam na siguro ng mga attorney yan o yung mga attorney niya. At attorney mismo ang nagsasabi niyan. Pag ang witness o ang mga witnesses ay dati mong kasamahan o kayo ang gumawa ng krimen, tapos na ang kaso niyan. At kaya nga siguro ganyan na lang ang sinasabi niya, nagmamakaawa siya na pauwiin na siya. Opo. Pero drama lang po yan. Ang tao kasi ay wala namang totoo sa tao. Wala. Wala. Akala lang natin na kung minsan akala natin tayo ang pinakamatalino, tayo ang pinakamaganda, tayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero akala lang natin yun. Hindi po totoo yun. Kasi nga ang tao ay nahulog sa kasalanan. Kaya nga mahirap makitaan ang tao ng totoo. Opo. Kasi yan na po ang kalakaran Pero mayroon din na sa tao may katotohanan. Lalo na yung ipinagkaloob na nila ang kanilang buhay o kanilang sarili, ang kanilang time o ang kanilang mga tinatangkilik sa Panginoon. Maari pa siguro ganun. Pero kung minsan nababahaginan din ng kustumbre ng mundong ito, hindi ba? Nadadala din kung minsan ganun po yan. Kanina nga may nakita na naman ako doon sa
vlogger ang sinasabi ni Amy Marcos, gusto raw niyang malaman ang buong katotohanan patungkol dyan sa pagdakip kay Rodrigo Duterte. Aba, ay ang sinulat ko doon ay wala namang totoo sa tao. Wala naman eh. Bakit gusto niyang makita ang katotohanan? Ngayon, may nag-comment naman doon na isa, ay yun si Archimedes Trajano, na pinatay po yan. Taga-kwan po yan, taga-halos kasabayan ko yan. Isang taon siguro ang ahid sa akin yan. Engineering student yan ng Mapua. Tinanong siya, bakit siya ang kabataang barangay chairperson? Dahil ba siya ay anak ng presidente? O, namatay. Hinuli, pinatay na, wala na, hindi ba? Ganun eh. May nagsulat po doon, ilabas mo ang katotohanan patungkol doon kay Archimedes Trajano. Ay pero ako alam ko ang kaso niyan. Nanalo po yung nanay doon sa Hawaii Court, nanalo, pinapabayad ng damnios perjuicios. Pero hindi ata binayaran. Ganun po yan. Ito nga itong James 2:13, binanggit ko na rin ito patungkol dito sa humihingi si Rodrigo Roa Duterte ng awa o nagpapaawa. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumph over judgment. Pero bago ko po tatalakayin yan, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna yung mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, salamat po sa inyong lahat. Si Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga. Libra Girl Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Nana Antibi ng Bahrain, Yuel Otaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Ternan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querty Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pagmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O. Apio, Cyril Andres, Hermihenil Dugarde, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin po at subaybayan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman Din, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man,
Roy Japantors, Divina Apostol, C.G. Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dem Diyos Johnny, Kakamping, ang batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, Attorney Silong Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Humihingi siya ng awa o habag o grace. Ay pero hindi po ibibigay yan kasi nga ay ito nga ang sinabi po ng Biblia for judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. Ay totoo po yan. Yang mercy, mas mataas po yan kaysa dun sa judgment o dun sa justisya. Pero kailangan muna may pag-amin. Wala kasing justice kung walang pag-amin. Ganun po yan. Mercy triumphs over justice. Tayo po ay makasalanan at wala tayong pag-asa na maligtas. Wala. Patungo doon sa buhay na walang hanggan. Kasi yun po ang original na plano na ang tao ay mabuhay ng walang hanggan. Pero nga ay hindi nasunod po yun Pero gumawa po ang Panginoon para masunod yun. Ayun nga, yung mercy. Mercy triumphs over justice. Sa habag lang po ng Panginoon, kaya tayo ay maliligtas. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Wala tayong kakayahan kasi nga naligaw tayo. Yan po ang ibig sabihin yan. Pero ito si Rodrigo Roa Duterte, hindi naman umaamin ito Paano ka magkakaroon ng mercy, hindi ba? Ngayon, Matthew 5:7, dito po nanggaling yan. Inuulit ko lang po lahat ng dinidiscuss doon sa yung after the four gospel, ito nga sa Matthew 5:7 na kung saan ang mga four gospel po ay nilalarawan doon ano ang sinabi ni Jesus Christ. Yung account sinasabi doon. Pero pagdating doon sa mga sulat naman ni Paul, ni Peter, ni John the Beloved, ni James, at kung sino pa yan, yung sa Hebrew, hindi natin alam sinong sumurat ng Hebrew, dinidiscuss lang yung sinabi ni Jesus Christ. Ito po ang sinabi ni Jesus Christ Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ngayon, inelaborate lang doon ni James. Sa James 2, verse 13, for judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. O sa iba, over justice. Yan po, mercy triumphs over justice. Yan po sa ibang translation. Ngayon ay totoo ba yan? Ay totoo kasi nakasulat po yan Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ngayon, babalikan na naman natin. Nung pinapapatay ba ni Rodrigo Roa Duterte yung mga adik, anong sinabi niya? Palabanin yan. Palabanin. Patayin. Hindi ba? Ay walang mercy dun. Kahit na nga sabihin natin na drug addict na yan, pero kung may mercy ka, ay hindi mo papatayin yan Ngayon ay punta po tayo dito sa Philippians 2:6-10. At ito po ang pinakamaganda rito. Mahahagip ko po dito yung sinabi ni Duterte na God is stupid. Actually, ang sinabi niya,
Who is this stupid God? Sabi niya, na nanlilisik po ang kanyang mata. Remember ha, nagkukwento siya yung nangyari sa Genesis. Iniistorya niya. Pero pagdating doon sa punto na sinabi niya, who is this stupid God? Sabi niya Alam niyo po, nung nakita ko po yan, kinilabutan po ako At totoo po ang sinasabi ng Biblia. Yang mga tao, ginagamit lang yan ng evil spirit. Ang nakikita ko po doon, hindi siya nagsasalita kung hindi yung si Satanas. Who is this stupid God? Pero nagamit siya. Nagamit yung katawan niya. Lumabas lang yung salita sa boses niya, sa pamamagitan niya. Ako ay kinilabutan po doon Opo. At ito, mahahagip natin ito. Kasi nga, hindi niya alam Hindi niya alam kasi nga ang kini-question niya bakit gumawa siya ng creation na perfecto o bakit sinasabi na perfecto ang kanyang ginagawa? Bakit nagkaroon ng ahas doon? Yun Ngayon, hindi niya maintindihan bakit ganun o hindi niya mag-grasp. Kaya pinili ko po ito. Pero marami pong sa Biblia, marami pong salita na grasp o kung yan aywan ko kung Latin word yan o kung saan nanggaling yan. Pero parang hindi English yan hindi original na English Sa Biblia po, ang nakasulat, who can grasp His infinite wisdom and who can fathom the depth of His love. Ayan po, nasa yan sa kanta o nasa Psalms Pero dito ay pinili ko ito kasi nga hindi natin maarok Okay? Tama po yan Tama. Okay, Philippians chapter 2 verse 6 to 10. Who? Sino po ito? Si Jesus Christ po ito na pinapaliwanag ni Paul. Si Jesus Christ po ito. Who, being in the form of God, Diyos po Diyos po si Kristo. Who, in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Noon po, hindi ko maintindihan ito Parang balibaliktad ata kako ang pagkasulat pero ngayon, naintindihan ko na po. Who, being in the form of God, did not consider it a robbery. Did not consider it robbery to be equal with God. Hindi niya i-consider yan na robbery kung ipipilit niya na siya ay Diyos o sasabihin niya na siya ay Diyos. Hindi robbery yun para sa kanya. Yan po ang sinasabi ni Paul dito sa mga Philippians. Jesus Christ, who is in the very form of God, in the beginning, He is in the form of God, He is with God, He is God in the beginning, did not consider it a robbery to be equal with God. Kahit na sabihin niya na kapantay ko ang Diyos, hindi po robbery yun. Yan po, Pinili ko po yan para maintindihan natin. Pero ito po yung New International Version. Who is existing in the form of God. Ayan po ang New International Version na binago-bago na nila ang mga salita. Pero ganun din po ang ibig sabihin. Kasi nga hindi maintindihan yung robbery. Kung ano yun itataas ko lang po Ayan. Who existing in the form of God did not consider equality with God something to be grasped. Ayan po. May inintroduce na isang salita at ito po ngayon ang maraming translation. Something to be grasped. Ayan po na ang ibig sabihin niyan na hindi niya kinonsider na siya ay kapantay ng Diyos. Sabi dito. Pero in the beginning, He is existing in the form of God. Pero hindi niya kinonsider na kapantay niya ang Diyos. Na isang bagay na napakahirap isipin, ang ibig sabihin dito,
something to be grasped. Oh. Kaya nga ito si Rodrigo Duterte, hindi niya maintindihan talaga. Oh, hindi niya maintindihan. At alam ko, halos lahat ng tao ganyan, hindi maintindihan. Ay ako nga faith na lang faith na lang o paniniwala na lang na paniwalaan natin yung ginawa niya. Ay pero papaano niyang ililigtas ang tao? Ay something to be grasped nga yan Oh. Did not consider it a robbery to be equal with God. Kahit na sabihin niya na ako ang Diyos, hindi robbery po yun. Yun ang ibig sabihin yan. O kahit na sabihin niya na ako ay kapantay ko ang Diyos, hindi po robbery yan. O hindi po kasalanan yun. Pero bakit hindi niya sinabi? O hindi niya sinabi na ako ang Diyos. Hindi niya sinabi. Ay Diyos nga siya At ang Diyos po walang gili. Opo, wala pong konsit sa pagsasalita po. Pinag-aralan ko po yan. Sa Diyos po, bawal ang konsit. Yung may halong parang pagbibiro o parang panluloko. Hindi po pwede yan. Bibigyan ko po kayo ng example. Yung tatay mo may ipinamana sa iyo na bahay. Oh. Pwede bang sabihin na yung bahay na yan ay sa akin? Pwede, hindi ba? Pero may konsit yan. Lalo na kung dalawa kayong magkapatid o tatlo kayo, hindi mo dapat sabihin yan na yung bahay na yan ay sa akin yan. Oh. Pero pwede. Hindi ba? Oh. Dapat ang sabihin mo, itong bahay na ito ay pinatayo ng tatay ko at pinamana sa akin. O ganun dapat. O ganun po Pero ang tao pwede Kaya nga ngayon ang tinatanong ng mga tao, bakit hindi niya sinabi na siya ay Diyos? Hindi nga pwede kasi nga may kwan yan mayroong hindi kasi pwede na kwan na may konsit. Opo. Now, itutuloy lang po natin Kinuha ko lang yung isang verse, dinalawa ko, isang New International Version at saka isa yung New King James Version, yung nauna dun sa itaas. Pero ituloy-tuloy na po natin But made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men, and being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even to the point on the cross. Therefore, God has highly exalted him and gave him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Yan po ang nakasulat. Pero ito po ay New King James Version. Ulitin lang natin at para maintindihan natin, para maipakita natin kung ano ang discrepancy dito kay Rodrigo Roa Duterte, na kung saan siya ay hinamon pa niya na sisipain niya, hindi ba? Sisipain niya ang ICC. Pero po, ang kaibahan po kay Jesus Christ, he humbled himself. Ayan po, hindi ba? Oh. But made himself of no reputation. Wala siyang reputasyon, wala. Natanggal yung mga hinubad nga niya ang kanyang pagka-Diyos Oh. Natanggal ang kanyang reputasyon. Ano ang reputasyon niya? Wala. Wala. He made himself of no reputation, taking the form of a bondservant. Ayan po, ang tao po ay alipin, bondservant. Diniskas ko na yan. Lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Alipin po tayo lahat. Sinabi po ni Jesus Christ yan, nung tinanong siya, how come you will set us free? We are never been in bondage to anyone. How come you will set us free? Ang sabi niya,
man commits sin because man is slave of sin. Ayan po, slave po tayo ng sin eh. O having or taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Ayan, nagkatawang tao, hindi ba? And being found in the appearance of man. O, appearance ng tao, hindi ba? O, he humbled himself and became obedient to the point of death. Naging obedient sa saan? Doon sa nagsugo sa kanya, yung kanyang father. Oh, he became obedient to his father until the death, until to the point of death. Yes, until the death on the cross. Na yun po ang pinakamatinding kamatayan noon. Ipapahiya ka eh. Oh, huhubarang ka eh. Hindi ba ipapako ka sa cross eh. Wala kang saplot. Wala. Oh. Therefore, nung nagawa niya yan, therefore, God has highly exalted him and given him the name which is above every name. Yan po ang pinakamataas na pangalan. Pangalan po ni Jesus Christ. Hindi po pangalan ng presidente. Wala yan kasi natatanggal yan eh. Ang mga kaharian po ay nawawala. Ang mga king at saka kingdoms ay napapalitan yan. Hindi ba? Oh. Pag sinulat dito na and God has exalted him and given him the name which is above every name. Ayan po ang kinupya ni Kwan eh. Ni Kibuloy, hindi ba? Ikikwento ko lang sa inyo, hindi ba? Above, ano bang Kwan ni Kibuloy? Oh. Jesus Christ ata ang Kwan niya eh. The name above every name. Pero ay kinupya lang niya ito. Pero ay sumubra naman siya, hindi ba? O pati bata ay minumulis niya, hindi ba? O ayan po ang delikado eh. Yang nagagamit po kasi ang salita ng Diyos para personal gain. Ayan po ano. Ituloy ko lang po ano. So that saan na tayo? And gave him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow. Lahat po eh. Oh, magluluhod eh. Lahat ng tuhod ay luluhod, hindi ba? Oh, nasa kanta po 'yan. Of those in heaven and of those on earth and on those under the earth, and that every tongue, lahat po ng dila magko-confess ano? Every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ayan po. Ano? Ngayon, ang gusto ko lang bigyang emphasis dito, kung humihingi si Rodrigo Roa Duterte ng kaunting habag, ay malabo po kasi nga ay minura niya ang Diyos eh. Tapos parang challenge pa niya ang ICC. Sisipain niya, hindi ba? Oh. Sinabi nga niya noon eh, malapit na akong mamatay. Bakit ang tagal, hindi ba? Ang tagal. Ngayon, naisipan ko, baka yun ang hinihintay ng Panginoon para mahuli na siya. Yung salita na yun na, bakit ang tagal? Gusto niya, nahulihin na siya. Ngayon sa hinuli siya ay gusto niyang umuwi. Hindi ba? Pero nga, ay itong verse na ibinigay ko, marami po na natalakay dito. Na kailangan ay yung humble himself ay, at yan ang pinakita dito ng Biblia. Opo. Kaya nga siya ay itinaas naman ng Diyos. Opo. Sa pinakamataas na kalagayan o pinakamataas na pangalan, hindi ba? Ayan po. Sige po, hanggang dito na lang po. At bukas po, huwag niyong kalimutan, mas matindi yung tatalakayin ko patungkol dito sa fake news. Magbibigay po din ako ng mga Bible verse na hindi pwedeng baliktarin o kalabanin. Maganda na yung sinabi ni Congressman Abante. Maganda na yung talagang tumatama talaga. Lalo na nung sinabi niya na sa bahay ba ninyo ay normal na lang yung pagmumura? Hindi ba? Mga biblical po yan. Normal na ba yan sa inyo? Ang tatay mo ba minumura mo o mga kapatid mo? Ay hindi po. Di ba?
ay yan nga nakakita ako ng verse na nararapat na i-discussion, yung fake news na yan. Ginagamit kasi nila yung freedom daw Wala hindi nga freedom po ang tao slave po tayo at yan ang tatalakayin ko bukas. Sige po, hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay sana yung nakikinig sa atin ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyo lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.